andito yung located, yung temple. Ito po yung ang kumakatawan sa spiritual Zion. And later on, ito po yung tinatawag na makalangit na bayan. So marami pong tinutukoy, pinipicture ang Zion. Diyan manggagaling ang tagapagligtas. Are you with me? So ang tagapagligtas ay hindi kung saan galing. Kaya kulto ang nagtuturo na tagapagligtas galing sa Roma. Galing sa Amerika. Galing sa Pilipinas. Galing sa Davao. Out of Zion. Ang sabi diyan, magbubuhat sa Zion ang tagapagligtas. That time, yan ay kinote ni Pablo sa Old Testament na nung New Testament natupad na, pero nung kinote yan doon sa Old Testament, yan ay prophecy pa. Ngayon, una nating puntusin, mga batid, pag sinabing deliverer, the deliverer, tagapagligtas, ang fulfillment po nito, una, the fulfillment of the deliverer. The fulfillment of the deliverer. Kasi yan nga po yan eh. Yan nga po, i-quote niyan out of Old Testament, yan po'y prophecy pa lang. Yan ay inihula pa lang. Actually, kahit basahin po natin sa Revelation 13 verse 8, tingnan nyo po. 13 verse 8. Sino ba yung deliverer na yan? At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay sasamba sa Kanya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Ano ba yung fulfillment na yan? Yan ay nakahula na talaga ang deliverer ay si Kristo. Bago pa itadhana sa Old Testament na masulat yung deliverer out of Zion, mas malalim at malayo at layo pa, wala pa nilikha, nakapanukala, nakita niyo sabi diyan, na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan, pinatay. Alam natin, 2,000 years lang ago, ang aktual na naging kamatayan ni Kristo. Pero siya ay pinatay na before the foundation of the world. Hindi naman talaga siya pinatay sa eternity. Ibig sabihin mga kapatid, yung fulfillment na deliverer, nakaplano na talaga yan even from eternity past. Kaya mga kapatid, wala sa hinagap ng kaisipan ng Diyos na ang panukalang maging tagapagligtas o deliverer ay binyag, bautismo, relihiyon. Wala. Kasi si Kristo, wala pa tayo, nasa panukala pa lang ililigtas ang makasalanan, may pinatay na. Sino pinatay? Ang kordero. Kaya isang kakultuhan ang maniwala ng tagapagligtas ay hindi si Jesus lang. O kaya naman, isa si Jesus. Kailangan din ng binyag. Kailangan din ng bautismo. Kailangan din ng 10 utos. Wala niyo, basahin na Revelation 13:8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay sisamba sa Kanya na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay. Ng kordero, hindi ng isa sa mga kordero. Iisa, kordero lang. Kaya ang deliverer, mga batid, iisa, kordero lang. Siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya mali ka kung dadagdagan mo yung kordero. Dahil kordero lang. Maliwanag ba? Kaya yung the deliverer out of Zion, ang fulfillment po na yan ay si Kristo. Tingnan din po natin ang Acts chapter 2, verse 22 and 23.
Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, sa gitna niya. Gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Verse 23. Kayong mga lalaki, verse 23, siya, yung sinabi sa verse 22, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Yun palang nangyari kay Kristo na siya'y pinahirapan, ipinako sa cross, pinatay, inilibing, 3 araw nagbango maguli, yan ay ibinigay na sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kaya yung deliverer out of Zion, bagaman itinadhana ng ma-mention sa Old Testament, pero before Old Testament, nakatakda na yan. Naintindihan mo ba? Kaya matigas ang ating paninindigan na si Jesus lamang. Tama? Makinig kayo mga kapatid. Maraming naglipa ng kulto. Hindi lang, kasi pamilyar lang kayo sa nagtuturo lagi dito. Pero pag napakinggan ninyo ang iba't ibang turo, sayang hindi nakapakinig. Amen? Opo. Sana klaro sa ating mga kapatid. At ako po'y naniniwala mga kapatid ha, ang usaping katotohanan, diyan din nakasalalay ang mga praktikal na katotohanan. Kapag buwang ang iyong spiritual na kalagayan, mababaw din ang iyong pang-praktikal na pamumuhay. The right doctrine is a very, ang tawag yan, spinal backbone of our faith. Mahina, hindi ka makakatayo kung wala ang tamang understanding sa doctrine. Are you with me? Baka puro fellowship lang ang alaman mo. Baka puro iyakan lang. Yung iba nga, puro tugtugan lang at awitan ng alam. Kasi walang lalim ang doctrine. Are you with me? Ay, kaya pag wala na yung ibang kasama, hindi na rin sasama. Bakit? Hindi lumalim sa doctrine. Every time you listen from the Word of God behind this pulpit, listen attentively, carefully. Why? Ini-inculcate sa atin mga batid that the deliverer out of Zion, the fulfillment is the Lord Jesus Christ. Christ was the promised Savior from the beginning. Christ was the promised Savior from the beginning. Amen? We don't believe in binyag. Amen? Walang bahagi yan. We don't believe in baptism ay part ng kaligtasan. Kahit ang kautusan, kahit ang pagsabi sa baptist, alam mo, pwede kang maging baptist na unsaved. The Baptist is not the deliverer, promised afore, before the foundation of the world. Baptist is not the Savior. Amen? Ni anumang relihiyon, hindi yan Savior. Only the Lord Jesus Christ. Okay, Matthew 1:21, tingnan niyo po yung fulfillment. Matthew 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. Sapagkat ililigtas, therefore, ang tagapagligtas talaga ay si Jesus. Out of Zion, the deliverer ay lalabas. Klaro ba? Tatanungin ko kayo, kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y tiyak na ninyong kayo palangit pag namatay? Sino tagapagligtas mo? Ang tagapagligtas ay sino? Hindi ano. Persona ang tagapagligtas. Hindi ano. Tama ho ba?
Titus chapter 2 verse 14, tingnan niyo po, yung the deliverer out of Zion, talagang Christ was the promised Savior from the beginning. Sa Kanya po yan na fulfilled. Chapter 2 verse 14 ng Titus, pakibasa na lahat. Ano yun? 2:14? Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Therefore talaga, ang deliverer is Jesus Christ. Then number 2, not only the fulfillment of the deliverer, but also the fulfillment of deliverance to the nation. Mga kapatid, kung ating babasahin po ang Romans chapter 11 verse 25, ang sabi, and so all Israel shall be saved. Alam ba hanggang ngayon, ang Israel ay hindi paligtas as a nation. Sa ngayon ay galit na galit ang Israelites pag pag-uusapan ay si Jesus Christ. Kaya may duda ako sa mga missionary na gustong pumunta sa Israelites, sa Israel. Kasi nasa ilalim ng judgment ang Israel ngayon ng pagkabulag. Pwedeng panaka-naka by individual, pero talagang nasa ilalim ng hatol ng Diyos ang Israel ngayon. At yung kanilang kaligtasan ay hindi pa magaganap ngayon as a nation. Bagaman na-fulfilled na yung deliverer, pero yung deliverance for nation Israel is not yet fulfilled. Tingnan niyo po, verse 26 and 27. 26 and 27. Asa ganito'y, ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, maliligtas ang buong Israel. Ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Galing sa Jerusalem, ang magiging tagapagligtas ng Jerusalem. Natindihan niyo ba yan? Siya maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. Isang araw tatapusin ng Diyos ang kasalanan at ang pagsalangsang sa Jacob. Pero hindi pa ngayon. Verse 27. At ito ang aking tipan sa kanila, pagka-aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, hindi pa natutuldukan ang pagsalangsang sa bansang Israel. Hanggang ngayon sila'y bulag pa. Hanggang ngayon hindi nila kilala ang Mesyas. Diba? Kaya nga napako si Kristo, hindi nila inakalang yun ang tunay na Kristo. So number 2, ang ating binibigyan pansin mga kapatid, the fulfillment of the deliverer. Christ was the promised Savior from the beginning. But the fulfillment of deliverance to the nation, Israel as a nation, will experience that salvation in future. Tignan niyo po ang Zechariah chapter 12 verse 10. Magkakaroon sila ng future repentance, their faith restored, and their final recognition of the Messiah ay sa kanya pang pagbabalik. Ang tagal pa niyan. Mamaya may papansinin tayo dito. Zechariah, at aking bubuhusan ang sangbahayan ni David at ang mga mananan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya. Alam mo, bubuhusan. Mga nanan ng espiritu ng biyaya at ng daing. At sila'y magsistingin sa akin na kanilang pinaglagpasan at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangi sa bugtong na anak. Alam mo mga kapatid, later pa, marirealize
nila na yung palang ipinako sa krus ng Kalbaryo, siya nga pala yung tagapagligtas ng Israel. Yan ay later part ng tinatawag na second year's tribulation. Oh, yes. Are you with me? Yung deliverance, not yet fulfilled when it comes to Israel nation. But number 3, the fulfillment of deliverance to the nations. Tingnan niyo pa ang verse 25. Balik tayo sa Roma. Sapagkat, ano yan? Yan. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka na ang mga katigasan ng Israel, ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Ano ang punto natin? The deliverer, the fulfillment of the deliverer, Christ was the promised Savior. Walang iba. Pero yung the fulfillment of deliverance to the nation Israel is not yet fulfilled. Pero mga kapatid, may hiwaga, may lalim. Tignan nyo ha, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Ay mga kapatid, ang hiwaga doon, ang malalim na katotohanan doon, bininbin, nakahang ang pagliligtas ng Diyos sa Israel nation bilang judgment sa kanila ng pagkabulag. Pero ang mystery, habang ang Israel ay hindi pa naliligtas as a nation, pumasok ang biyaya sa mga hintil. Are you with me? Ayun mga kapatid, ikaw at ako'y mga hintil. Mula sa Sion, mula sa Israel, mula sa city ni David, nanggaling ang tagapagligtas na hindi pa ngayon nakakapagligtas as a nation sa Israel, pero nagliligtas ng maraming bansa na mga hintil. Therefore, ang ipinapakilalang tagapagligtas ng Israel at ng mga hintil, iisa. Are you with me? Mga kapatid, kung siya'y deliverer, makakapag-deliver siya. Kung siya'y tagapagligtas, makakapagligtas siya. Ang tanong, ligtas ka na ba? Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo marunong sa inyong sariling mga haka. Kasi binababalaan niya ang mga hintil, baka kayo magyabang, yapat kayo naligtas. Bagaman ngayon, ang Israel ay naging kaaway ng Ebanghelyo. Pero alang-alang sa inyo, nagkaroon kayo ng kaligtasan. Na ang kaligtasan, na ang katigasan ng ibahagi na ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Anong katotohanan dito mga kapatid? Kung ang Israel ay nakilala na agad ng maaga ang Panginoong Hesus, tapos na ang istorya. Walang Eloy na pastor ngayon at ligtas. Kaya nabinbin ang pagliligtas ng Diyos bilang bansa sa Israel sapagkat nakapanukala din na ang Diyos ay magliligtas ng mga hintil. Klaro ho ba? Klaro ho ba? Kayo ba'y natutuwa doon? Ano? Matuwa na kayo, malungkot na nga ako eh. Tama? Opo. Naintindihan niyo ba ang talata? May pinangakong tagapagligtas. Ang katuparan ay si Kristo. Pero yung deliverance sa nasyong Israel hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Pero nangyari sa maraming mga bansa. Kasama ng bansang Pilipinas. Kasama ba kayo doon? Amen. Kasama ba kayo sa kanyang iniligtas? Kaya ang ibig sabihin ng John 3:16. Yan ang ibig sabihin ng John 3:16.
sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, hindi sa Israel lang. Amen? Kaya ang deliverer, mga kapatid, ay hindi kagyat na tanggap ng bansang Israel, sapagkat sa isang hiwaga, nakapanukala din ang Diyos, ng Diyos, na hindi lang Israel ang kanyang ililigtas. At sa ngayon, yamang ang Israel ay nasa katigasan ng kanilang puso. They rejected and despised the Lord Jesus Christ as their Savior. Ito ngayon yung panahon natin. Amen? Para ang sarap ng aking pagpapaliwanag. Baka kayo mga marunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Kaya mga kapatid, yung deliverer ay iisa ng bawat bansa. Amen? From the very start, from eternity past, walang nakapanukala ang Diyos na maging tagapagligtas sa lahat ng mga bansa. At nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos pag nagpanukala, walang plan B. Sure ball ang Diyos pag siya ang gumusto. Amen? Kaya ako hiniwala na ang kaligtasan ay tiyak. Bakit? Hindi pa mali-mali ang nagplano. At kung ikaw may ligtas na, aba, ay maging masaya. Maging masigla. Amen? Oo. Aba mga kapatid, hindi lahat maliligtas. Sa bansang Israel nga, hindi lahat maliligtas eh. Kaya biyaya na ikaw ay naligtas. Nakapanukala yan. Revelation chapter 7 verse 9 and 10. Tingnan niyo po. Revelation chapter 7 verse 9 and 10. God's salvation is now extended to the Gentiles. Salamat. Tayo naabot. Revelation chapter 7 verse 9 and 10. Ano sabi ng Bible? Pagkatapos ng mga bagay nito, ay tumingin ako. At narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang. Praise the Lord. Amen? Ipinakita na, ang ganda sana kung yung pinakita yung wangis ng mga muka, bagay, hindi mo din naman alam yung magiging itsura ng mga anak mo, ng mga relatives mo. Ang sarap sana nakita ba? Maliligtas nga pala yun. Pero may pinahiwatig na mga batid. Isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa. Amen? Kaya mag-mission tayo. Kaya tayo ay mag-post ng mga verses. Bakit? Marami ang maliligtas. Ipinakita ng marami sa bawat bansa. Kita niyo po. At lahat ng mga angkan. Kaya wag kang pangkal. Tama ba? Tama ba? Ako po naniniwala ang dapat maabot ng God is Able Baptist Church dito sa Dagatan, Taysan, ay hindi Taysan lang. Dahil pinakita na po ni John D. Bilab, sa pamagitan pala ni John D. Bilab, pinakita ng Panginoong Hesus, ang dami ng maliligtas. Bakit? Hindi pa natutupad yan sa Israel as a nation. Pero ito yung naging panahon para i-extend among many nations. To all nations. Kaya, ipinakita na Panginoong Hesus yung bilang ng maraming maliligtas sa inaharap. Ano yan? Na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika
na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Verse 10. At nangagsisigawan ng tinig ng malakas. Yun ang naliligtas, masaya. Nagsisigawan ng tinig na malakas. Akalungkot yung mga Kristiyano ngayon, parang hindi ligtas eh. Di ka? Aura pa lang. Alam niyo, pagka ligtas ka, ipadama mo. Amen. Are you with me? At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Mga batid, salamat, nag-extend ang Diyos ng kaligtasan sa maraming mga bansa at wika. Kayo ba'y nagagalak doon? Deepen our understanding to the doctrine. Nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. So the fulfillment of the deliverance to the nations, the fullness of the Gentiles, the favor of God's grace, the free gift of salvation to all nations who believe the Lord Jesus Christ. Yeah, praise the Lord. Yung deliverer na yan, the fulfillment of the deliverer, Christ was the promised Savior. The fulfillment of deliverance to the nation, not yet. But the fulfillment of deliverance to the nations. Alam niyo, ang Panginoong Diyos hindi pa nagliligtas ngayon as a nation sa Israel. May mga panaka-naka, pero nagliligtas na ngayon siya ng maraming mga bansa. Sana bahagi tayo dyan. Amen? Tama ba? Kaya mga kapatid, ang soul winning is a mass. Bakit? Maraming maliligtas. Tingnan nyo, basahin ulit natin ng verse 9. Verse 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, parang hindi ka malamlam ang aking sound. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang. Na di mabilang. Bakit? Kung Israel lang yan, kukunti yan. Pero salamat, maraming maliligtas. Bakit? May deliverer. Sino ang deliverer? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, there is only one deliverer. From all nations and even to Israel nation, the Lord Jesus Christ alone. Pero nakakatuwang katotohanan, ipinahayag ng Diyos kay John the Beloved na ang dami palang maliligtas. Natutuwa ba kayo doon? Minsan ako'y nag-iimahinasyon din eh. Kasi ngayon, nasusum na. Nasusum. Di ka? Tama ba yan? Nasusum? Itong ating, sa Google, masusum yung ating lugar eh. Kita ko eh. Kaso lang, ang napicturean nila, wala pa yan. Bakanti pa yan. Tingnan mo sa Google. Nakikita mo, i-ginugil yan. Ito, wala pa. Hawan pa ito. Parang ito, wala pang pintura. Minsan, ginugil ko rin yung Good Shepherd. Kung meron lang, siguro nga, totoo yung kanilang ginawang computer na masuso, mapapakinggan mo pa yung nag-uusap ng tao through fiber optic. Ang ini-imagine ko lang, kung aring naisong, yung mabibilang, yung mga maliligtas, titingnan ko kung yung kapitbahay ko'y kasama dyan. Amen? Saka ang ganda tingnan ko, ako'y kasama din nga doon. Ang ganda sana, tiga, yung masusum. Ang tinitiyak lang ng Panginoon, ang dami. Pero ang ganda sana kung
na-clear out maging yung faces, yung form. Siguro talagang hindi natin alam kung sino yung pinili. Ang bahagi talaga natin ay mangaral. Amen? Kasi ang pangako, pinakita na, pagkatapos ng mga bagay nito ay tumingin ako. At narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang. Praise the Lord, di mabilang. Mga kapatid, ang dami ng maliligtas pa. Bakit? Ine-extend ang pagliligtas sa mga bansa. Kaya nabinbin. Kaya ngayon, ang deliverer ay wala pang deliverance sa Israel. Bakit? May hiwagang napapaloob. Ngayon ang Israel ay nasa hatol ng Diyos, sa hatol ng pagkatulog, sa hatol ng pagkontra sa Ebanghelyo. Pero yung hiwagang napapaloob doon, ang layo rin pala ng Diyos, i-extend ang pagliligtas ng Diyos sa mga hintil. Tayo yan. At marami palang mga hintil ang maliligtas. Amen? Alam nyo yung iba, hindi rin ma-appreciate yung salitang maligtas. Si Ando, nakakatawa si Ando, nandito ba si Ando? Siya po ngayon ay may dinidisipulo na may sakit, yung ina. Ina ni Justin. At ang laki ng bill sa hospital, tayo kaya ay mag-special offering kung ano man kaya natin mamaya. Binabayad sa atin ng workers. Ngayon, nag-post siya sa My Day. Health is wealth. Bakit? Kita niya ang realidad. Alam mo, minsan, ang tao hindi ma-appreciate ang kaligtasan. Is that a reality? Amen? Hindi ho bibiro na ikaw ay palangit na, hindi na pa-impyerno. Hindi bibiro ang katotohanan na may Diyos na nagkatawang tao at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi biro ang paghihirap na kanyang dinanas doon para hanggang ngayon, ikaw ay pagayanggayan lang. Minsan sa pag-appreciate pala ng pananalitaan ng Panginoon, parang walang kabuluhan. Ikaw ang walang kabuluhan. Biyaya nga't iniligtas ka. Alam mo, minsan, pag nanonood ng bingo, mulaga ang lahat. Pag nanonood ng Korea, may pagtili pa. Pero, tagapagligtas na ang pinag-uusapan. Ligtas ka na, pero wala lang. Shame on you. Saan ka masaya? Ha? Saan ka masayang makinig? Saan ka masayang bagay? We ought to realize and appreciate how God saved us. Hindi ito maliit na bagay. If I were you, repent if you're not happy with your Savior. Amen? Ako'y magbe-birthday. Pero nga ba, hindi yan ang aking tunay na galak. Nakakalungkot nga patanda na. Malapit na sa dulo. Ang galak ko, ako'y makasama dyan na magagamit ng Diyos sa maraming maliligtas na yan. Ikaw, paano pag hindi mo na uli birthday? Tama ba? Yan may once a year lang mangyari. Hindi yan. Pag nalalim ka na sa Diyos, malalim na rin ang hugot ng iyong galak. Amen? Amen o ba? Opo. Ang gandang tayo'y nare-revive. On fire. Masigla sa Panginoon. Amen? Kaya ba nagagalak dyan? Ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angka ng mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay.
Nais kong urirain ulit. Nawala ng pinakamahalagang karanasan, kalagayan ng buhay, na ikaw ay ligtas dahil may nagligtas. Wala naman tunay na masayang pamilya na hindi ligtas. Huwag mo akong lulukuhin na masayang pamilya mo na hindi ligtas. Mga ligtas na ngay malungkot pa. The very foundation even for the application, fulfillment of practical truths is our relationship with Jesus. For without Him, we can do nothing. Amen? Mga batid, ganun lang po magdiwang ang mga unang tao nung sila'y alam nilang sila'y ligtas. Are you saved? Amen? Mamaya mapapansin natin sa Bible. At ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa magitan ng banal na Espiritu. Kailan mo sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos, hindi po natulo. Nabubuhos. Ni hindi rin moist. The love of God is shed abroad, not moist. Hindi tulo. Pero nakakalungkot ngayon. May Holy Spirit parang moist lang. Are you with me? Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos, hindi tulo, hindi hamog, hindi pawis, nabubuhos. Amen? Bagay ligtas na parang wala, parang hindi ligtas. Ligtas na parang wala lang. Nasaan yung katotohanan ng nabubuhos? Tama ba? Palangit na parang mukhang pa-impyerno pa. Di ka? Pero pag usaping bagay ng mundo yung nagmulaga, pero pagdating sa kaligtasan, wala lang. Mga batid, ang ikagalak mo, ikaw ay nasa Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito, yan po sabi. Then last. Yan, napabilis tuloy ako. Maganda pala yung minsan ganyan. Ito. Una, the deliverer, the fulfillment of the deliverer. Ano yun? Christ was the promised Savior from the beginning. The fulfillment of deliverance to the nation. Israel as a nation will experience salvation. Will, but not yet. Hindi pa nangyayari ngayon. Pero ano yung nangyari ngayon? Ano yung nangyari ngayon? The fulfillment of deliverance to the nations. To the nations, including some part. Kasi sabi doon ng talata, some part of Israel ay binulag. Pero may some part din na naligtas. But not as a whole. Klaro ba? Sabi doon ay some part So hindi as a whole. Pero hindi rin naman as a whole napahamak. Dahil sina Pablo, Hudyo yan Sina Pedro, Hudyo yan Ngayon, anong punto ko? Many nations, including the Jews. Alam ba? Yung many nations, including the Jews. Mga kapatid, the full fulfillment of the deliverance of the church. Out of many nations, mula sa mundong ito, including Israel, nai-enjoy na po ang kaligtasan. At ayun po ang bumubuo ng church. Mga batid, hindi ang bumubuo ng church ay yung nabaptize lang, kundi yung na-deliver because of deliverer. Tingnan niyo po ang Efeso chapter 2, verse 11 hanggang 22. Andiyo pa ba kayo? Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una, mga hintil sa laman, tayo mga hintil sa laman. Amen?
Tinatawag na di pagtutuli, na yung tinatawag na pagtutuli sa laman. Sa totoo na mga kapatid, sa Hudyo lang naman uso, yung pagtutuli. Sa mga hintil, hindi, na ginawa ng mga kamay. Verse 12. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, na yung tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Ba't naulit yata? Verse 12. Na kayo ng panahon yung mga hiwalay kay Kristo. Lahat ng hintil, hindi kay Kristo. Na mga di kabilang sa bansang Israel. Siyempre, pag sinabing hintil, hindi Israel. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Hindi tayo yung pinangakuan ng Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, New Covenant. No, hindi tayo. Kaya nga mystery ang ating kaligtasan. Hindi tayo ang lehitimo. Ano sabi? Mga taga-ibang, mga tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa. Praise the Lord, mga kapatid. May pag-asa na tayo ngayon. Mahirap mabuhay na walang pag-asa. Marami ang nagbibigti dahil walang pag-asa. Marami nagpapakamatay dahil walang pag-asa. Pero ngayon, nung ikaw pala'y wala ay Kristo, nung ikaw ay hintil, hindi ka paligtas, tayo'y walang pag-asa. Bakit? Si Kristo ang pag-asa. Na walang pag-asa at walang Diyos. Kala mo, reliyosong-reliyoso na. Pero ang totoo na, wala kang Diyos. Sa sanglibutan, ang tunay na Diyos nasa Israel, wala sa hintil. Ang Diyos ng hintil, yung mga nasa dingding, yung mga tayo ng buwan, mga buaya, unggoy. Pero ang tunay na Diyos nasa Israel. Are you with me? Pero salamat, verse 12, 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Kasi siya ang deliverer na umabot, nag-extend sa hintil. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus. Kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Tingnan nyo ha, ang hintil at Hudyo ay hindi na magkaiba. Siya'y bumubuo ng iisang tao. Yung fulfillment ng deliverer, si Kristo, yung fulfillment ng deliverance to nation, di pa natutupad. Pero, nabinbinyan, natupad, ang pagliligtas, na-enjoy ng hintil. Pero, some of the Jews also. Ngayon, yung mga naliligtas na Hudyo, yung mga naliligtas na hintil, ayan o, siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. At giniba ang pader na sa gitna ng paghihiwalay. Ano yon? Na inalis ang pagkakaalit sa magitan ng kanyang laman. Kahit kautusan, hindi na tayo sa kautusan. Giniba na ni Kristo, kaya hindi tayo nagsasabat. Hindi na bawal sa atin ang pusi. Ang mga inong baboy, giniba na yan. Tayo nasa New Testament na, si Kristo ang katuparan at nai-enjoy ng some of the Jews and many individuals, the Gentiles among nations, yung kaligtasan yan. Medyo malalim. Doctrine kasi ito di ba? I don't sana naintindihan niyo yan. Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Kaya I believe in universal church. Ang Hudyo at saka ang Gentiles sa paningin ng Diyos, dahil iisang Savior, iisa na silang katawan. Amen. Klaro ba? Yung iba hindi pa makasakay. Ayun ang problema eh. Hindi ka lagi yata nagbabasa ng Bible. Amen. Hindi bagay sa Kristiyano, lalo't matagal na hindi pa nagbabasa ng Bible. Ano gusto mong basahin? Tama? Amen. Tapos yanging-yangi din, hindi mo pala nagbabasa ng Bible. Mahiya ka sa kalis mo. Amen?
Ay si, ano nga, hindi pa miyembro eh. May dala ng Bible, oh. Nagtitake note, nagbabasa. Tapos ikaw, tagal-tagal mo miyembro, hindi ka pala nagbabasa ng Bible. Bay, mahiya ka. Baka kaya isa kang antuke na hindi nag-iintindi. Bakit hindi ka naman nagbabasa eh? Tama ba? Sa totoo na, nakakahiya yung akala mo kung sino dito sa loob na ito. Hindi mo pala nagbabasa ng Bible. Are you with me? Amen. If you do not enjoying the Word of God, saan ka nag-i-enjoy? Saan ka nag-i-enjoy? Are you with me? Nainalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang pagkakasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa magitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Verse 17, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, mga hintil yan, at ang kapayapaan sa nangalalapit sa Hudyo yan. Verse 18, sapagkat sa magitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Verse 19, kaya nga, hindi na kayo mga tagibang lupa at mga lalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na ligtas mula sa hintil at mga Hudyo ay isang Zion. We are the spiritual Zion. Out of Zion, the deliverer will come, and he will save the Zion. And we are the spiritual Zion. We are the very temple of God, indwelled by the Holy Spirit. Are you with me? Malalim, ano? Kita ko yan, lalim. Verse 20. Pero klaro. Klaro ho ba? Abay, matuto tayong umuya ng malalim. Naklaro naman. Sabi ko nga sa inyo, siguro kung magaling na ito, hindi magaling sa English. At least Tagalog, kahit malalim, maiintindihan. Ako nakikinig ng debate, Pilipino, enjoy ko kahit ako may ginagawang iba. Ay English, tinututukan ko na, hindi ko pa rin maintindihan. Pero pag Pilipino, kahit ako may kinukuting-ting, nakikinig, alam ko yung mga punto ng bawat isa, kahit ako may ibang kinukuting-ting. Pero pag naglalaban ay si James White, saka si James Brown, tinututukan ko na, ano bang pinagsasasabi ng mga ito? Di ka? Pero ngayon mga kapatid, ay ito, klaro, Tagalog eh. Klaro ho ba? Na mga tinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. So, number 4, the full fulfillment of the deliverance of the church. Naganap na at ang full pa na yan ay doon pa sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. We are saved already by one deliverer out of Zion, the Lord Jesus Christ. Kaya salamat. Kompleto, we are saved already. At tiyak yung future na mangyayari. Ano yan? Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Upang kayo huwag mga lumbay, mga kapatid, ang layunin talaga ng kaligtasan, huwag kayong malumbay. Amen. Ano ba ang nagpapasaya talaga yung alaman mong ikaw ay sa Diyos? At ang Diyos ay sa iyo. Amen? Do you know for sure that God dwells in you and that you are belong to Him and Him belong to you and He belong to you? Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid. Ibig sabihin, yung hindi pagkaalam, nakakaapektado ng kagalakan. Kaya if I were you, umalam ka ng maraming katotohanan. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga natutulog, upang kayo huwag mga lupaypay o mga lumbay, naggaya ng mga iba na walang pag-asa. Hindi lahat may pag-asa.
At ang may pag-asa, masaya. Nung si Jerome ay naliligaw pa kay Marinel, yung halata-halata niyang may gusto sa kanya, edi lalong ginaganahan. Ang lalaki pa naman, ginaganahan niya pagkakita na niyang tingin na tingin sa akin eh. Di may gusto. Tama? Di ka ganun yan? Pag ang babae nagpapakita ng ebidensya, nakakapagpasaya. Ibig sabihin, kung may pag-asa ka kay Kristo, dapat nagpapasaya. Tama ba? Upang kayo huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba, na walang pag-asa. Ano ba yung pag-asang yon? Verse 14, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus, yung deliverer, ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog, mga patay, mga namatay kay Kristo, kasama yung anak ko, kasama ang inay ko, kasama ang mga mahal niya sa buhay na namatay, naligtas. Ayan o, dalalhin ng Diyos na kasama niya. Amen? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Malapit ng Panginoon dumating. Brother Mac, mawawala na sakit natin sa likod. Sa yung mga sakit sa loob, mawawala na yan. Amen? Doon sa may pag-asa. Verse 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Praise the Lord. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Verse 17. Kung magagayon, tayo nangabubuhay, na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga lapap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid, naganap at patuloy, isang araw, kompletong magaganap, babalik ang Panginoon. Huwag tayo mag-asal na parang ang Panginoon ay hindi babalik. Babalik siya. Then last na talata, 1 Corinthians 15, verse 51 to 58. Kayo ba'y masaya kung siya'y bumalik? Eric, masaya ka ba kung ang Panginoon ay bumalik kahit wala pang biyanan? Yeah? Alam mo, nagpapasaya sa Kristiyano, o sa tao, sa pagbabalik ng Panginoon, una, yung alam mo ikiligtas. Ano? Pandalwa, yung nagsisikap kang maglingkod sa Diyos. Narito, isinasaysay ko sa inyong isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Kita mo yan, ilan lang talaga sa inyo? Hindi lahat. Ano? Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Verse 52. Do you believe that? Is that the word of God? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, gano'ng kabilis ang isang kisap mata? Hindi ko kayo kukunin ilustrasyon, tagal kumisap ng inyong mata eh. Ano? Yung iba yan eh. Hindi kisap mata eh. Gano'ng kabilis ang isang kisap mata? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak. Alam niyo ba yung pakakak na yan? Marami nagsasabi, hindi yan literal na trumpet. Yan ay tinig ni Kristo nung sabihin niya kay Lazaro, Lazaro, bumangon ka. Si Kristo isang araw, tatawagin ng lahat ng mga anak niya. Yung mga patay ay mabubuksan ng mga libingan. Yung mga matagal lang kinain ng lupa, yung iba'y babago pang namatay, yung iba ay babago pang naagnas, yung iba'y kinain na ng lupa, yung iba'y mga kalansay na, bilang magkakaroon ng bagong katawan. At yung mga buhay, sasabihin niya, mga anak ng Diyos! Isang kisap mata. Amen? At ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli, na walang kasiraan. Praise the Lord! Pero hindi lahat may pag-asa. At tayo babaguhin, verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis
ng walang kasiraan. Kailangan yan. Bakit? Hindi pwedeng pumasok sa langit itong katawang ito. Verse 54. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kung magagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Verse 55, sa naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Sa naroon ang kamatayan ng iyong tibo? Wala na. Bakit? Wala nang epekto ang kamatayan pag tayo dinatngan ng Panginoon, bagong katawan na yun. Amen? Bakit? Mapupulpil dyan. May deliverer out of Zion. Verse 57. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kasi siya yung deliverer. Hindi lang ng soul at ng spirit, pati ng ating body. Yan ang di maintindihan ng Sabadista. Ang Sabadista pala hindi naniniwala sa kaluluwa. Para ding saksi. Sa kanila, ang kaluluwa ay ang katawan natin. Kaya napakapalad natin. Amen? Do you enjoy the truth? The deliverer. Kaya ito ang hamon, verse 58. Kung kayo ligtas, hindi dapat iglesia ni Kristo ang nagawa na yan. Hindi dapat saksi ang nagawa na yan. Hindi dapat mga kulto ang nagawa na yan. Yung may pag-asa ang dapat nagawa niyan. Amen. Yung may deliverer ang dapat nagawa niyan. Ano yon? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana. Hindi yung sa pawala, sumasagana. Hindi pawala, sumasagana. Bakit? May pag-asa eh. Ano? Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kumusta ho kayo, mga kapatid, na may pag-asa sa Panginoon? Sumasagana ba? O pawala? Sad to say. And to say. Ano? Samantala yung kulto, nagpapalayas ang demonyo, nanguhula sa kanyang pangalan, at gumagawa ng mga dakilang gawa. Walang pag-asa yun. Ang sabi ng Bible, lumayo kayo sa akin. Kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Hindi ligtas, pero ang daming ginagawa. Kaya dapat yung may pag-asa, mas lalo dapat. Amen o ba? Tayo manalangin. Panginoon Diyos,